this morning, we just declare the victory. We just declare the power of Jesus over our prayers. We thank you for the opportunity, Father, that we can just declare your goodness, victory over triumphs, Lord. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. We say, our God will never fail. So I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Ooh. We thank you for the victory, oh God, oh God. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. We declare I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. This battle belongs to you, oh God. We take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy's meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Thank you, Lord. You take what the enemy's meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Say it, you take what the enemy's meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh God, we thank you for the victory.
Good morning po sa inyo lahat and welcome back po sa ating fifth and last day of our prayer and fasting. Wow! Sabihin natin, wow talaga, hallelujah. Grabe po talaga, no? It's been 5 days of our prayer and fasting. I know some of you ay probably nagkaroon po ng nagutom, talaga sumakit ang ulo, pero we know that most of you ay nag-persevere. At ngayon naman po, nandito na tayo sa last day of our prayer and fasting. At alam natin talaga, napakaganda ng gagawin ng Diyos sa buhay po natin. And it's good to be, to be in the accordance of the law of God, in the accordance of our God. Ang sarap na nandoon tayo dahil ang Diyos ay patuloy na kumikilos po sa atin. And before we start po sa araw na to, let me just open it in prayer. Manalangin po tayo sa umaga na to. Sige, manalangin po tayo. Hallelujah. Aming Ama, salamat po, Panginoong Diyos, na Ikaw yung Diyos na mabuti, Ikaw yung Diyos na tapat. Ikaw yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ikaw ang Diyos ni Joseph, ni Moses, ni Joshua, ni Caleb. Ikaw yung Diyos ni Haring David. Ikaw ang Diyos ng mabubuting hari at mga mabubuting propeta ng Israel. Aming Panginoong Jesus, Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, Panginoong Diyos, for sustaining us, for encouraging us, from giving us such a powerful words, Lord God, na kung saan ang mapatuloy kami ma-encourage sa lahat ng gagawin mo sa buhay namin. Salamat, samahan mo po kami, Ama, sa araw na to, at tuloy nga patuloy ka namin mabigyan ng kaluwalhatian, maluwalhati ka, at may taas ka, Ama, sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So again, good morning po muli sa bawat isa, and napakaganda po talaga na ito yung pinaka-last day po ng ating prayer and fasting. And before that, kapatid, gusto ko i-assure lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating paglilingkod ay nakikita po ng ating Panginoon. So, be assured of that meron tayong Diyos na mabuti, na tapat at nakakaalam po ng ating mga buhay at ating mga panalangin. So, this day, as we all know, nasa book of Joshua po tayo na ating pinag-aralan. Now, today's topic, ang text po natin is all about Joshua chapter 15. At itong Joshua, the book of Joshua, is a book about taking the promised land. So we've seen recently, the first half of the book was about the battles involved in conquering the promised land. So makikita natin yung first half of the book is all about conquering the land. Now, the second half, which we're in now, is all about the division of the land among the tribes of Israel. Ibig sabihin, ito yung pagdidivide na ng mga lupain na kung saan ipinangako ng Diyos sa bansang Israel. No? Antindi, no? May ipinangako ang Diyos at ito na ngayon ang katuparan ng kanyang mga pangako. Now we have come to a very interesting place in the early history of Israel, even to the dividing of the land and to the allotting of the inheritance to each tribe and family. Now, the lessons and principles that govern the nation taking the promised land are the same lessons and principles that help us live in God's promises. So today, kapatid, mahaba po yung chapter natin, Joshua chapter 15, hindi na po natin babasahin, but I want you, meron tayong dalawang powerful lessons. Ano yung pwede natin matutunan dito sa chapter 15 na ating pag-uusapan. No? Now, lessons learned in Joshua chapter 15. Number one, what is that? Number one, the tribe of Judah received their inheritance or received their share of allotment in the Lord. Again, ulitin ko po the tribe of Judah received their share of allotment in the Lord. So doon pa lang, no, from Joshua chapter 1 to 14, makikita po natin, at itong 15 na to, makikita natin that God, the second half of the book of Joshua, ay nakita na nila yung pagpaparte-parte. At ang maganda nito, ibinigay ng Diyos yung blessing. Could you imagine, tignan niyo po the tribe of Judah received their share of allotment in the Lord. Ang ganda, kapatid, no? Natanggap nila yung allotment nila sa Panginoon. Lahat ng kanilang pagpapagal, lahat ng kanilang inilaban, lahat ng kanilang tinayo sa kanilang pananampalataya. Ngayon, ito na, nakukuha na nila. No? At nilalakaran nila para sa kanilang pamilya. No, tingnan po, daanan po natin yung book of Joshua. No? There are 4 boundaries na nakuha po ng tribe of Judah. Joshua chapter 15 verse 1 to 1, makikita po natin. The southern boundary composed of verse 1 to 4. The eastern boundary verse 5, makikita po natin. The northern boundary verse 5 to 11. The western boundary verse 12. No? Doon pala makikita natin, no, from south, east, north, west, no, nagkaroon ng matinding boundaries ang ibinigay ng Diyos dito sa tribe of Judah.
Grabe, no? Ang tindi ng ating Panginoon. May ibinigay na allotment dahil nanatili sila na tapat sa Panginoon at lumalaban para sa Panginoon. Ano pa? The cities, was the rest of Caleb's story, pag tinignan po natin sa verse 13 to 19, the cities of inheritance sa verse 20 to 62. Now, the cities are the following, makikita po natin, the southern cities sa verse 21 to 32. The western foothills cities, verse 33 to 47. Ano ba? The hill country cities, verse 48 to 60. And the desert cities, verses 61 to 62. So could you imagine, kapatid, southern cities, western foothill cities, the hill country cities, the desert cities, all of these things, lahat ng bagay na to ay binigay ng Panginoon bilang allotment sa tribe of Judah. Kapatid, anong ibig sabihin nito sa panahon natin, kapatid? No? Huwag kang mapagod sa ating Panginoon sapagkat may tamang panahon na magre-reward siya sa iyo at kapitan mo lang ang bawat pangako ng Diyos sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay Diyos na tapat. Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Diyan ang pinakamatinding pangako. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, sabi dito, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. God is not unjust. Hindi kailanman kalilimutan ng Diyos ang lahat ng ating pagpapagal. Kaya nga kapatid, alam ko kung ikaw ay sumama sa amin ng prayer and fasting ng day 1 o sumama ka sa amin ng day 2, ng day 10, ng day 4 o kahit kahapon ka lang o kahit ngayon sumama ka sa amin kapatid, be assured of that meron tayong Diyos na nakikinig, na Diyos na pakikinggan yung ating mga panalangin. Nang ang Diyos ay hindi bingi, na ang Diyos ay open 24 hours in a day sa lahat ng taong tumatawag sa Kanya, sa lahat ng anak ng Diyos na tumatawag sa Kanya. Napakaganda kapatid. Kaya nga, again, ulitin ko God is not unjust. No? Kaya pansinin niyo po, there are 4 boundaries, the southern, the eastern, the northern, the western. At meron pang cities, no? Ang laki ng inheritance, ang laki ng allotment ng Diyos na binigyan from the tribe of Judah. Bakit? Nanatili silang tapat sa ating Panginoon. Again, kapatid, manatili kang tapat sa Panginoon. Kapitan mo ang pangako ng Diyos. Huwag kang bibigay, kapatid. Kapitan mo dahil mabuti ang Diyos natin. Ulitin ko, hindi siya natutulog. At in due time, at the proper time, God is going to bring you those blessings into your life. No? At kasama ang pamilya mo makikinabang sa napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga again, ulitin ko sa atin, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you help His people and continue to help them. So that is number 1. Ano pa? Lessons learned in Joshua chapter 15. Ano pa pwede natin matutunan? The tribe of Judah receive their portion in the Lord by clan. Ano ibig sabihin nito? By family. No? So ibig sabihin, hindi lang from the whole tribe, pero yung maliit ng portion ng pamilya, nakatanggap ito ng blessing, nakatanggap ito ng portion, nakatanggap ito ng pangako ng Diyos, katuparan ng pangako. Yung maliliit na pamilya, magmula sa pinakamalaking clan ng tribe of Judah hanggang sa pinakamaliit na tribe ng clan ng Judah, lahat sila ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Lahat sila ay tumanggap ng pangako ng Diyos. Grabe kapatid. No? Saan natin makikita yan? No? Makikita natin sa verse 15. Sabi po ng verse 15, the allotment for the tribe of Judah according to its clans. According to its clan. Sabi ng verse 12, no, sabi ng verse 12 naman, the western boundary is the coastline of the Mediterranean Sea. There are the boundaries around the people of Judah by their clans. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin na each clan, family receives something from the Lord. Ibig sabihin kapatid, merong silang tinanggap na isang bagay, isang napakagandang bagay, isang napakalaking bagay na galing sa Panginoon. Kung imagine kapatid ko, ang Diyos ang nagbigay sa iyo, mapapawaw ka. Imagine mo kung meron lang isang mahal mo sa buhay, binigyan ka ng isang bagay sa buhay mo, matutuwa ka na. How much more isang Diyos na mga pangyarihan na ipinangako niya sa bansang sa tribe of Judah at clan by clan, family by family, natanggap nila yung pangako ng Diyos. So each clan, family receive different portions from the Lord. Again, hindi sila pare-parehas na nakatanggap. Hindi pare-parehas yung portion. Different portions. Pero all those portions are good enough, no? Great enough, good enough para sila ay talagang magpasalamat at magbunyi para sa ating Panginoon.
Ano ibig kong sabihin, kapatid, no? Hindi mo kailangan ihambing yung blessing mo sa kabila o sa blessing mo na tinatanggap na meron ka ngayon. Bakit? Alam ng Diyos yung blessing ng bawat isa. Ang importante, kapatid, may pagpapala, may blessings, merong reward ang Diyos, may portion, may allotment ang Diyos sa bawat pamilya. Bawat pamilya, no? Clan by clan, families by families, no? From glory to glory, kapatid. No? Dahil yan ang ipinangako ng Diyos sa atin. Now, ano ibig sabihin nito? According po sa Hebrews chapter 10 verse 36, sabi dito, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Again, ulitin ko you need to persevere. Patuloy kang magpursige. Ituloy mo, no? Kumapit ka, ilaban mo, push mo pa, kapatid. No, push mo pa, no, push mo pa, kapatid, yung pananampalataya mo ngayong taon na to, dahil napakaganda ng pangako ng Diyos ngayong 2025. Kung ang ganda na ng ginawa ng Diyos sa iyo noong 2024, no, ang dami-daming ginawa ng Diyos na himala ng 2024, He can do it again, and more of that pwede pa mangyari itong 2025. Kaya nga kailangan maging excited ka every day of your lives, kapatid. Mas lalo kapag maging excited sapagkat na ang daming gagawin ng Diyos sa atin. Ulitin ko po you need to persevere so that when you have done the will of God, katulad po ng tribe of Judah, they have done the will of God, and then you will receive what He has promised. Kapatid, ulitin ko, tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kailanman hindi niya kalilimutan ang bawat salitang binitawan niya sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng buong angkan mo. Pagpapalain ka niya, kapatid, at hindi ka niya kalilimutan. Yan ang pinakamagandang pwede natin panghawakan. Ang ganda po sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23. Sabi na, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Again, let me repeat it again. Sabi dito, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ang nangako sa atin ay tapat. Yung Diyos natin na nangako sa atin ay tapat. Kahit kailan, no, kahit anong panahon, tapat ang Diyos natin, kapatid. Let me just encourage you, kapatid, kahit kailan, anuman ang panahon natin, masaya, malungkot, kompleto, hindi kompleto, sagana, kulang, anuman, may sakit, malakas ka, anuman ang ating mga kalalagayan, laging tapat ang Diyos natin. At tapat sa lahat ng Kanya ipinangako niya sa atin. No? Kaya nga, let us hold unswervingly to the hope we profess. Yung pag-asa meron ka, panghawakan mo yan. Huwag mong bitawan. Kagaya po ng tribe of Judah, ang papapansin natin, puro names, no? Puro lugar. Para mapapansin po, pag binasa mo yung Joshua chapter 15, parang wala kang lesson na mapapansin doon. But again, makikita natin, it was all the blessings of the Lord allotted to the tribe of Judah. No, family by family, clans by clans. Grabe, ang ganda nito. Pasok yung family ng bawat isa. No? Hebrews chapter 10 ng 23 na magandang balita Biblia. Ang ganda po ng Tagalog. Sabi po dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-anilangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ang ganda, kapatid. No? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-aninlangan pa. No? Magpakatatag ka, kapatid. No? Encourage mo sarili mo ngayong taon na to, this will be my year. Lord, alam ko, kikilos ka at gagawa ka ng matindi sa buhay ko. No? Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat ang Diyos natin. Amen ba yun? Mabuti ang Diyos natin. Tapat ang Diyos natin, kapatid. No? Kung kaya niya ibigay yung one and only Son, His begotten Son to us para lang maligtas tayo. No? How much more yung lahat ng hinihingi mo, kapatid. All your plans, all your dreams. No? Surrender mo sa Panginoon, kapatid. Surrender mo, ibigay mo sa Panginoon. Pagtiwalaan mo ang Diyos sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa ating, kapatid. At hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Last po ng ating text po natin, ng ating verse, ay patungkol po sa Joshua chapter 21, verse 45 says, sabi na, not one of the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Again, not one. Wala ni isa man. Isa na pangako ng Diyos ang hindi nangyari. Sabi niya, lahat ay nangyari. Lahat ay natupad. Every promises, everyone was fulfilled. Ibig sabihin, nangyari. Alam ng Diyos kung kailan niya gagawin yung prayer, yung sagot sa ating mga panalangin. Kaya keep on praying, no? Keep on trusting the Lord. Keep on believing. Keep on pushing your faith. No? Keep on worshiping.
worshiping Him. Keep on honoring Him. Keep on loving Him. Sige, tuloy mo lang kapatid, kasi magbubunga at magbubunga ang lahat ng ating pagpapagal sa ating Panginoon. Mabuti po ang Diyos natin. Ulitin ko po for the last time, not one of the Lord's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled. So ngayong our fifth and last day of our prayer and fasting, let me just pray for you kapatid, na manalangin tayo sa oras na to. Kapitan mo lang ang pangako ng Diyos kapatid. No? Huwag mong iiwan, huwag mong bibitawan. Ulitin ko sa iyo, tapat ang Diyos natin. Kapit lang kapatid. Kapitan mo ang salita ng Diyos. Kapitan mo, huwag mong bitawan. Ilagay mo sa puso mo, ilagay mo sa isip mo. At bantayan mo dahil darating ang time, lahat ng salita ng Diyos ay mangyayari sa buhay mo, mangyayari sa pamilya mo, mangyayari sa angkan mo. Amen po ba? Manalangin po tayo sa umaga na ito. Hallelujah, Panginoong Diyos. Aming Ama, salamat po na Ikaw yung Diyos na makapangyarihan, Ikaw yung Diyos na tapat. Ikaw yung Diyos na sumama sa panahon ni Joshua. At Ikaw pa rin yung Diyos na sumasama sa amin, sa aming henerasyon na kami ay nandito sa oras na to. Aming Ama, patuloy mo pagpalain po ang bawat isa. Ito pong aming our fifth day, our last day of prayer and fasting. I pray for breakthroughs in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoong Diyos, mas lalo kami maging intimate sa iyo, Lord God. Mas lalo lumalim ang aming pag-worship sa iyo. Mas lalo kami maging dependent. Mas lalo kaming mag-honor ng pangalan mo. Mas lalo namin gawin ang kalooban mo, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Gamitin mo kami, Ama, ngayong 2025. We pray for your blessings, Lord, to be upon us. Would you bless us? Would you bless every family? Lord, I pray, katulad ng ginawa mo sa Joshua chapter 15, that you bless each clan by clan, clans, family by families, Lord God. And I pray today, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat pamilya na tumatayo sa iyong pangalan. Alam mo, Panginoong Diyos, yung mga pamilya niya, hayaan mo, Panginoong, patuloy nilang maranasan ang pagpapala mo sa buong taon ng 2025. Father, I pray for your blessings. I pray for your favor, Lord God. I pray for your pouring of your power. I pray for your blessings, Lord, upon in our lives, Lord God. Na tunay nga, Ama, patuloy naming mapagdingkuran ang isang Diyos na mabuti, isang Diyos na tapat. At may taas ka, Ama, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoong Diyos, patuloy mo kami encourage every day of our lives, Lord God. At patuloy pa namin itaas at pangdingkuran ka, Ama, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. I thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Church, Radiance of Christ, napakaganda ng pangako natin kapatid. No? Kapitan mo and be excited every day of our lives because ang Diyos natin ay tapat. He is faithful in everything upon us. No? God bless us all. Radiance family, shine where you are. God bless you all.